Mga kababayan ko, magandang hapon po, magandang tanghali. At ito po ngayon ang ating pag-uusapan po ay walang iba kundi patungkol po sa kaso ni Duterte, ni Bato, kasi siyempre kasama na dyan sila ni Albayalde, kasama na rin dyan sila ni Karamat, General Karamat, kasama rin si Colonel Leonardo, si Colonel Royina Garma, at si General Mati ba yun? Nakalimutan kong pangalan, no? At ang pag-usapan natin ay, kasama si David Sinas dito, General. Ang pag-usapan po natin ay, ito po ay wala po akong tinitingnan kung pabor ako o hindi, kundi tinitingnan ko lamang ito sa punto de vista na kung ano ang dapat na interpretasyon sa batas ng Rome Statute. Okay? At don't get me wrong, if there is a will on my end, I would rather want it to be tried, na matrial po dito, umpisa na sana ang kaso laban kay Duterte, kay Bato, kay Albayalde, kay Duvol-Sinas, kay Royina Garma at sino pang iba, kasama pa si Edelberto Leonardo at isasama pa si Sara Duterte, isasama pa kung si Bongo. Pero dito sa Pilipinas lang po sila pwede kakasuhan. Nagtataka naman ako na bakit naman ay nagsimula na sila ng hearing sa Quadcom. Kung ako naman tanungin mo ay sapat na po yun ang kanilang ebidensya na mapagsimulan at maglalalim lang ang investigasyon base doon sa mga nakuhang ebidensya mula sa mga hearing ng Quadcom. Tataka naman ako bakit hindi yun umpisahan. Kasi kung ako naman ang presidente, si Bongbong Marcos, nag-argumento na sila na walang jurisdiction o walang authority ang International Criminal Court sa Pilipinas at sa kaso man, sa kung ano man patungkol kay Duterte. Ito po ay tamang posisyon, tamang argumento. But then, ang problema ay hindi naman nila, kung tama naman ang kanilang argumento, ang problema po sa kanila ay hindi nila sinampahan ng kaso si Duterte, si Bato, si Albayalde, si Duvol-Sinas, si Royina Garma, si Colonel Edelberto Leonardo, si Bongo, si Sara at marami pang iba. Bakit hindi sinampahan ng kaso dito? Alam mo, humingi na nga ng deferral ang Pilipinas sa pamumuno ni Bongbong Marcos. Ginagamit po ang Office of the Solicitor General na sinasabi sa ICC, huwag muna kayo gumalaw at mag-iimbestiga kami. Ang pinaka-problema po sa gobyernong Marcos, gobyernong BBM, ay hindi man lang sila nag-imbestiga. Yan ang pinaka-problema dyan. Kaya, kung hindi sila nag-imbestiga, sino ang sisisihin ng Pilipino, ng mga biktima? Kasi kung nag-imbestiga lamang sila, ay matutuloy na po, maumpisahan ang kaso, pagsampa ng kaso dito sa Pilipinas. Ang aking bold, matapang na prediction, hindi sabihin ko ni prediction, kundi conclusion, ay mababasura lamang ang kaso ng ICC laban sa kanila ni Duterte, laban sa kanila ni Bato at iba pa. Sapagkat po, wala po talagang authority or jurisdiction ang International Criminal Court. At ito po ay aking sinasabi. Kahit na po, marami ang ibang nagsasabi na sila'y eksperto at nagsasabi na may authority or jurisdiction daw ang International Criminal Court sa mga kaso na sinasampa na kung tawagin ay crimes against humanity laban sa kanila ni Duterte, ni Bato, ni Albayalde, ni Karamat, ni Duvol-Sinas at si Colonel Edelberto Leonardo at Colonel Royina Garma at siyempre pa, dagdag pa dyan sila ni Bongo, sila ni Sara at marami pang iba kasama si Vitaliano Aguirre. Tataka naman ako, bakit hindi nila sinampa?
Ito, ipapakliwanag ko sa inyo kung bakit wala na pong silbi ang ICC dito sa kaso ni Duterte. Manigas man sila, kahit ano pa sabihin ng sinasabing eksperto, kahit sasabihin pa nila ni Justice Antonio Carpio, kahit sabihin man nila ng mga ICC expert lawyers ko, no, sila ni Attorney Joel Butuyan, si Attorney Andres, kahit pa sasabihin nila ni Dean Mel Santamaria, na dating Dean ng FEU, at saka si Dean Ralph Sarmiento, na Dean ng University of St. Lasal Bacolod, kahit paano sabihin ninyo, ay wala na talagang jurisdiction or walang authority ang ICC. Ang aking binabasihan, ang argumento ko lamang sa aking pag-analisa sa batas ng Rome Statute. Hindi na po ako lumabas doon. Doon ako mismo ako nag-argumento. At aminin ko man, ang pag-aaral na ginawa ko ay nakabase po sa mga desisyon, sa isang desisyon ng appeals chambers judges, na kung saan 5 judges dyan, 3 judges ay nagdesisyon pabor sa argumento na may authority ang ICC at 2 judges ang nagdesisyon na wala ng authority ang ICC sa kaso ni Duterte at iba pa. Dito ilalatag ko ng sigurado ako na pag naintindihan ninyo, mabubuksan ang isip ninyo. Nagtataka naman ako bilang isang doctor of jurisprudence na napakasimple lamang ang usapin, bakit mukhang ang hirap intindihin ng mga international lawyers ko, no? Mukhang ang hirap intindihin. 2 lamang na judges sa appeals chamber ang nakaintindi. Yung iba ay hindi na nakaintindi. Ngayon, sinuri ko po, ganito po yan. Bago ko umpisahan, sinuri ko po na nagkaroon po ng pag-apila ang ating bansa sa katauhan o sa sugo ni BBM na i-apila sa sabihin, i-argumento na wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Ang argumento po nila ni Minardo Guevara ay simple lang. Sinasabi nila na oo, inaamin namin na ang mga krimen na binabato laban sa mga grupo nila ni Duterte ay nangyari sa panahon ng kasapi pa ang Pilipinas sa International Criminal Court. Specifically, mula November 1, 2011 hanggang May 16, 2019. Walang problema dyan. Ibig sabihin, nasa sakop ng ang Pilipinas, sakop ng ICC nung panahon na nangyari yung insidente na yun. Next question. Ang unang tanong, ang argumento nila, while meron sana kayong jurisdiction or authority to start the case or to try the case and decide thereon, ay hindi naman kayo nag-umpisa. Hindi kayo nag-exercise ng inyong authority. Kailangan umpisan nyo muna ang exercise authority sa panahon na kasapi pa ang Pilipinas ng International Criminal Court. Pero sa panahon ito, inargumento nila ni Minardo Guevara na nung panahon na humingi na ng authority, pag-exercise ng kapangyarihan o pag-umpisa ng kapangyarihan ang International Criminal Court, ay natitrigger lamang yan nung panahon na nagsampa ang Office of the Prosecutor ng ICC doon sa paghingi ng authority to investigate mula sa pre-trial chamber judges. 3 po ang judge sa pre-trial chamber. Korte po yan. Pero 3 uri po ang korte sa ICC. Merong pre-trial court, merong trial court, at merong appeals court. Okay? So, sa sitwasyon, sa sistema ng ICC, kung mabasura man ang iyong action o motion sa pre-trial chamber, diretso ka apila sa appeals chamber. Kung mabasura man ang iyong motion o kung anuman tanong sa loob dito sa
trial chamber na, didiretso ka pa rin sa appeal chamber. Ang judges po sa appeal chamber ay hindi pwedeng umupo na magiging judge sa pretrial chamber at saka trial chamber. Kumbaga, talagang sinadya yan ng sistema para walang tinatawag na pagbagiging bias. Siyempre, pag ikaw ay judge sa pretrial chamber, pag umakyat ka sa appeals chamber, magkakaroon ka ng bias na kakampihan mo yung decision mo. Kaya yan po, ganun po katindi ang appeals chamber. So, nung nagsampa sila ni Minardo Guevara ng apila, ay binasura. Binasura po ng appeals chamber. Pero sa pagbabasura, 3 po ang judge ng appeals chamber ang nagsabi na may jurisdiction, patuloy ang kaso, may jurisdiction, pero without prejudice. Ibig sabihin without prejudice ay hindi namin sinasara ang pintuan sa kung mag-apila man kayo later on kung lalabas ang issue sa bandang huli na kikwestiyonin o tatanungin kung merong authority ang ICC o wala. Ganun po kasimple lamang ang decision. Ibig sabihin, hindi po sarado ang pintuan nang magdesisyon ang appeals chamber ng International Criminal Court sa pagsasabi na patuloy ang investigasyon. Pero sinabi nila na hindi namin sinasara ang pintuan na pwede pa rin mag-apila later on ang akusado, this time si Duterte. Kung magiging akusado na rin si Bato, pwede rin siya pagsampa ng motion, hilingin i-dismiss ang kaso dahil walang jurisdiction. Lahat sila, kung sino man ang kasama dyan. Pinag-usapan lamang po natin itong batas. Kaya kayo mga kumakampi po sa mga biktima, don't get me wrong. I am only laying down the legal premises and the procedures of Rome Statute. We are talking here of Rome Statute. We are not talking here of the Philippine law. Okay? So, ganun, ang nangyari sa 3 judges, sa 2 judges naman na kumontra, sinabi nila, dahil jurisdiction ang pinag-usapan, dapat pinag-usapan na rin kasi ang ginawa ng 3 judges, sabi niya, wala namang totoong challenge sa jurisdiction noong sa pretrial chamber pa lamang. So, kumbaga, hindi pwede mo sabihin outright na hindi mo lamang nyo, hindi naging issue sa pretrial chamber ng mga judges ang kung may jurisdiction or authority ba ang ICC o wala. Kaya kung meron man, surface challenge lang. Kaya hindi inaksyonan ng majority na 3 judge. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, maaaring magbago yung isip ng 3 judge. Kung meron lamang, kumbaga, sinasabi nila, hindi na nila dinesisyonan kung meron bang jurisdiction or authority ang ICC sa kaso ni Duterte o wala. Sapagkat wala namang challenge na ginawa sa mababang korte. Okay, naintindihan niyo ba ako? Okay, yung decision po ng appeals chamber na 3 judges na majority, hindi nila tinakel, hindi pinag-usapan ang usapin kung meron bang authority ang ICC sa kaso nila ni Duterte o wala. Sapagkat ang katwiran nila, hindi naman yan pinag-usapan sa ibabang korte, sa pre-trial chamber. Kung pinag-usapan man, hindi naman genuine. Ganun ang kanilang katwiran. Ngayon, ang katwiran naman ng 2 judge na nagsasabi, kailangan pag-usapan na natin ngayon, bakit pa natin patatagalin? At sinasabi naman dito, kung jurisdiction, pwede natin pag-usapan kahit kailan. At ang desisyon ng 2 judge, sapagkat naghingi ng investigation authority ang Office of the Prosecutor ng ICC mula sa pretrial chamber, lampas na 2 taon matapos ang withdrawal, effectivity date ng withdrawal ng Pilipinas, ay wala ng authority ang ICC. Yan ang sinasabi. At ang binasihan nitong 2 judge ay yung Article 127, Paragraph 2 ng Rome Statute o batas ng ICC. Ano ba nasasabi sa Rome Statute?
Okay, sinasabi po, dalawang paragraph po yan. Article 1 to 7, Rome Statute. Nagsasabi, first paragraph, pwedeng humiwalay ang sinumang bansa na kasapi ng ICC. May kulatilya, may kondisyon. Basta, 1 taon ang effectivity. Pag hiwalay sa ngayon, magbibilang pa ng 1 taon bago tuluyan o magiging final ang withdrawal. Ano kaya ang pakay niyang bakit naglaan pa ng period na 1 year o ng panahon na 1 year bago maging tuluyan, maging final ang withdrawal? Isa lamang po ang ibig sabihin dyan. Para magbigay ng warning at magbibigay ng sapat na panahon sa Office of the Prosecutor na gagawin na nilang ini-examine nilang mga ebidensya at magdesisyon na sila kung hihingi na sila ng investigation mula sa period na yan. At tandaan ninyo, mamaya babasahin ko yung mga legal support ko, kung anong artikulo. Sinasabi dyan, hindi mag-umpisa ang takbo ng kaso kung hindi ka hihingi ng authority to investigate. Sa kaso ng Pilipinas, hindi nakasapi ang Pilipinas ng mahigit 2 taon na nakalipas. Saka pa lang sila humingi ng authority na mag-investigate. So, ang argumento ng 2 judge, kasama ang president ng Appeals Chamber, ay hindi na pwedeng saklawin ng ICC ang Pilipinas na kaso sapagkat yung pag-exercise o pag-umpisa nila ng kanilang authority ay lampas na sa panahon na hindi nakasapi ang Pilipinas. At sinasabi sa paragraph 2 na may obligasyon pa rin ang Pilipinas kung merong nangyari na proseso sa panahon na kasapi pa ang Pilipinas ng International Criminal Court. Tanong, may ano bang mga nangyari sa panahon na kasapi pa ang Pilipinas ng ICC? Isa lamang po ang nangyari. Ano po yung nangyari? Yung nag-anunsyo si Binibining Fatou Bensouda na siyang Chief of the Office of the Prosecutor ng ICC noong 8 February 2018. So sakop pa ang Pilipinas noong panahon na yun. Nag-anunsyo siya na magkaroon ng preliminary examination. Ano ba yung preliminary examination? Para maintindihan ninyo, ang preliminary examination po ay ganito lamang po ang ginagawa ng Office of the Prosecutor ng ICC. Parang pulis natin o parang piskal natin na mag-imbestiga muna kung sasampa na kaso o hindi. Ganon din po ang ginagawa ng prosecutor sa preliminary examination. At ang matindi pa rito, nabasa ko ang usual pala na ginagawa ng Office of the Prosecutor ng ICC ay ganito. Nagda-download lang sila ng mga insidente mula sa website ng Amnesty International o di kaya sa Human Rights Watch, HRW. Kung mag-download na, may mga incident, may patayan dito, patayan doon, pag-aralan pa nila kung mag-imbestiga pa sila ulit. Ang investigasyon po nila na ginagawa sa ngayong modern times ay sa pamamagitan po ng internet, pamamagitan ng YouTube, pamamagitan ng kung ano pang informasyon na pwede nila makuha. Hindi po sila nakikipag-usap sa mga bansa na natutukoy sa mga kaso. Sa mga tweet, mula noong February 8, 2018 hanggang sa pagsampa nila ng authority to investigate noong June 14, 2021 ay hindi pa po tumawag ang prosecutor's office sa Pilipinas. Hindi pa sila tumawag, hoy, pwede ba pahingi ng ng certified true copy ng mga lahat ng mga pinatay, records diyan? Hoy, pahingi ba ng hindi po sila gumawa ganun. Hindi sila tumawag sa Supreme Court natin. Hindi sila humingi ng papel sa Supreme Court natin para humingi ng mga detalye, para makahingi ng certified true copies.
Wala po. Wala pong ginawa. Kundi ginawa nila, nag-abang lang sila sa internet. Lahat ng mga binanggit ni Digong, kill. Yan po ang ginamit lang ebidensya mula po sa internet lahat. In other words, sa standards ng pagsentensya ng isang akusado na kailangan ay proof beyond reasonable doubt, hindi mo po pwede sabihin na proof beyond reasonable doubt ang YouTube. Kasi pwede nga deepfake nga, di ba? Alala nyo, si BBM nga, pinakita na nag-cocaine o heroin o whatever is it. Cocaine daw, coke eh. Pero sabi nila, deepfake naman yun. Hindi naman daw totoo yun. Ibig sabihin, itong video na kasalukuyan, meron tinatawag na artificial intelligence na pwede makagawa, mukha ni Bato, kukunin ko at gagawin ko na siya ay nanuntok ng tao, pwedeng gawin at hindi naman totoong nangyari. So, in other words, hindi po sapat ang mga ebidensya na nakalap ng Office of the Prosecutor sa panahon ng examination pa lamang. Ang nadagdag lang dyan sa paragraph nila sa kanilang ebidensya na sinasabi ko na dokumentado ay yung binigay ni Edgar Matubato na pinirmahan at sinumpaan ni Edgar Matubato. Pero hindi po sapat ang kwento kahit na sinumpaan pa yan. Kailangan pa ibigay sa batas ng ebidensya po, ilalatag mo pa si Matubato sa isang cross-examination. Pag matapos mag-cross-examination ng mga abogado ng akusado, saka pa lamang pwede mong titingnan kung tatanggapin na ebidensya yung mga sinabi ni Matubato or hindi. Ganun pa lamang ang uri ng ebidensya na hawak ng Office of the Prosecutor ng ICC sa panahon ng mula ng February 8 hanggang June 14, 2021. So ngayon, kung gano'n na, ano pag ibang hawak nila? Yung ibang hawak nila, yung pumunta roon at nagbigay ng affidavit si SPO3 Arturo Las Cañas. Yung testimonya o di kaya yung affidavit ni Arturo Las Cañas ay hindi pa pwedeng tanggapin na ebidensya kung hindi pa siya maisalang sa witness stand at makross-examine ng mga abogado ni Bato, ni Duterte, ni Albayalde, ni Dibolsinas, ni Ruina Garma, ni Edelberto Leonardo, ni sino pang isa? Si Karamat. Hanggat hindi pa na-cross-examine ang mga testigo ay hindi pa po pwede pag-usapan kung tatanggapin ba o hindi ang kanilang mga testimonya. O may natutunan kayo sa akin ha? Kung paano tatanggapin ang mga testimonya o hindi mo matawag na testimonya kung sa papel. Aligasyon pa lang yan. Affidavit pa lang. Kasi affidavits by law ay hearsay. Hearsay pa lang yan. So para hindi maging hearsay, binibigyan naman pagkakataon na isumiti sa korte at isalang para cross-examination. Tatanungin ng kontrang abogado. So, in other words, siguro naintindihan nyo na ako na ang ginagawa lamang ng Office of the Prosecutor pag sa tinatawag na proseso na examination, preliminary examination, ay hindi po sila tumatawag sa Pilipinas. Bagkus, kung hindi sila tumawag sa Pilipinas, wala pang obligasyon ang Pilipinas na tumupad sa kung ano man ang hiningi nila. Dahil wala silang hiningi sa Pilipinas, sa panahon ng gumagawa sila ng preliminary examination hanggat June 14, 2021 ay hindi mo pwedeng sabihin na may obligasyon ang Pilipinas na makipagtulungan sa ICC kung sa panahon na wala namang hiningi sa kanila. Iba sanang nangyari kung humingi sila sa Supreme Court ng Pilipinas. Kung ang Office of the Prosecutor ay humingi, sumulat sa Supreme Court ng Pilipinas, pahingi nga dyan yung sa kaso ninyo na ganito, na nagsumagot yung PNP na umamin sila na 6,000 ang pinatay o ang namatay. Wala sila ginawa ganun eh. So, ibig sabihin po, yan po ang katayuan, yan po ang totoong ginagawa ng preliminary examination. Okay, move on na tayo. Pag binasa mo
Tuloy-tuloy mabasahin ang paragraph 2, Article 127, nagsasabi, may obligasyon ang Pilipinas makipagtulungan sa ICC, na magkapagtulungan sa ICC kung may any matter, two words, any matter, kahit anong bagay na any matter that was started at the time bago magiging final ang withdrawal. Basta ang any matter na na-approve ng court, ang salita court, ang tanong ngayon, kung court pala, ang tanong, ang action ba ng prosecutor, office of the prosecutor ay pwedeng tawaging court? Yan, dyan ngayon tayo tututok. Ang konklusyon ko po dito, ang action ng office of the prosecutor ay hindi court. Tanging court lamang, pag sinabi mong court, ay yung pre-trial chamber court, trial chamber court, at saka appeals chamber court. Ang katwiran ko, ilalatag ko rito, isa-isa. Ito po. Ilatag ko muna yung Article 127 para maintindihan ninyo. Naingay yan Ito Article 127. Ladies and gentlemen, mga kababayan ko, ayan. Ito palakihin ko lang. Ito po, ang tinitingnan natin ngayon, ito po yung Rome Statute o ito yung batas na nagtayo o bumuo ng International Criminal Court. At ito, tingnan ninyo, ito ang title, Rome Statute of the International Criminal Court. So, yan po, pupunta muna tayo sa Article 127. Ito ang Article 127. Batas ito para sa mga humiwalay ng mga bansa. Yan. Article 127. A state party na pinag-usapan natin Pilipinas, o sabihin natin ang Pilipinas, by written notification addressed to the Secretary General of the United Nations, o sa pamamagitan ng sulat na ibibigay sa Secretary General ng United Nations, ay pwedeng umalis sa Rome Statute o sa ICC. Pero naglagay ng condition, but the withdrawal shall take effect only 1 year after the date of receipt of the notification. So maging epektibo lamang ang pag-alis 1 taon matapos maibigay sa opisina ng Secretary General ng UN ang sulat na umaalis na sila, kumakalas na sila. Unless na yung kumakalas na bansa ay sabihin niya mga 2 taon pa o mas mahaba. Pero kung wala nakalagay, automatic, ibig sabihin 1 year from the time of receipt of the notice of withdrawal ay epektibo, hindi na member ang bansa. Kagaya ito sa Pilipinas, ibinigay po ng ambassador ni Duterte sa United Nations Secretary General noong March 17, 2018. Dahil 1 year, naging huling araw ay March 16, 2019. So bago sa March 17, 2019 ay hindi na pwede ito hindi na siya pwede na magiging member pa ng ICC. Okay? Next, paragraph number 2. A state shall not be discharged by reason of its withdrawal from the obligations arising from this statute while it was a party to the statute. A state, ganang Pilipinas, ay hindi pwede na tuluyang mawala ng obligasyon ng dahil lamang sa pag-withdraw o sa pagkalas. At kung ang tinutukoy ay kung may obligasyon ba sila sa batas na ito, nang ito pa ang Pilipinas ay kasapi pa ng batas na ito.
Ano yan? Ibig sabihin, kung may obligasyon, ano bang obligasyon? Kaya I just want to repeat sa mga abogado na nakikinig sa akin, huwag po kayo magkakamali. Ang pinag-usapan po rito, hindi po residual jurisdiction, hindi po residual authority, hindi po residual obligation lamang po. Ang obligasyon ay hindi po jurisdiction. So, we cannot talk na just because of this, sa 1 year na palugit, ay walang hindi pinag-usapan ng jurisdiction, pinag-usapan ang obligasyon kung meron pa. Kasama na dyan, sinasabi dito, kasama na dyan ang financial obligations ng membership at saka yung contribution para sa pag-operate o pagpatakbo ng ICC o ng korte at sa mga sweldo ng mga judges nito at mga tauhan nito. Sinasabi rin dito, yung withdrawal ng Pilipinas shall not affect any cooperation. Shall not affect any cooperation with the court in connection with criminal investigations and proceedings. Ibig sabihin, ang mag-withdraw ang Pilipinas ay hindi maapektahan kung nakipag-cooperate na siya sa korte sa panahon na ito ay kasapi pa ng Rome Statute. O yan klaro. Ang tanong, may cooperation ba binigay ang Pilipinas sa panahon na member pa ito ng International Criminal Court? Sa totoo lang, maliban sa pagbayad ng membership fee, ay wala pa pong cooperation o action na ginawa ang Pilipinas para sa ICC. Sinabi ko nga kanina, ang ginagawa lamang ng ICC, ng Office of the Prosecutor, ay nagda-download lamang sa internet ng mga patayan sa Pilipinas, mga war on drugs, kada patay, pide-download nila. Tapos kada yung magsalita si Duterte, kill, dina-download nila. Pati yung hearing sa Quadcom, dinownload din nila. Hanggang download lang sila. Hindi po sila nakipag-usap ng official sa Pilipinas na humingi ng ebidensya o humingi ng authority na mag-interview sila ng kahit sino sa Pilipinas sa panahon na nag-examination sila. Klaro? O ngayon, magtatanong kayo, bakit ganun? Bakit ganun? Okay, bakit ganun? Ang sagot po, ganito. Ang may primary na authority or jurisdiction kasi sa mga kasong crime against humanity ay ang bansa mismo na kasapi. In this case, ang bansa na kasapi na pinag-uusapan natin ay Pilipinas. So, may primary jurisdiction or authority ang Pilipinas na Pilipinas na lamang ang maglilitis at maghusga. Yan po ang dahilan kung bakit ang Office of the Prosecutor ay hindi pa nakikialam, hindi tumatawag sa mga bansa. Kasi yung bansa na tatawagan nyo ay may karapatan na sila na lang ang magta-trial. Yan po ang dahilan. So, proceed tayo. So, ngayon, nung naging epektibo, noong March 17, 2019, ang pagiging withdraw ng Pilipinas, wala pa pong sinampa na request for authority. Hindi pa nag-request ang Office of the Prosecutor ng authority mula sa pre-trial chamber judge na mag-iimbestiga sila sa Pilipinas. So, ano naman ngayon ang kahalagahan ng investigasyon? Mamaya kakausapin ko, sasabihin ko sa inyo. Dito muna, for the purpose of applying Article 127, iyan muna ang gagawin natin. So, ibig sabihin, hanggat sa hindi pa nag-apply ng authority to investigate, ang Office of the Prosecutor ay wala pang action ang anumang korte ng International Criminal Court. Klaro? Wala pa pong action ang pre-trial chamber court. Wala pa pong action ang appeals court. Wala pang action ang trial court. So, okay, titingnan natin ulit ang Rome Statute sa 127, paragraph 2. Sinasabi rito, nor shall it prejudice, ang withdrawal daw ay mag-iibig sabihin ng prejudice ay
Ano man Tagalog ng prejudice? Nor shall it prejudice in any way continued cooperation of any matter. So, ibig sabihin, ang pag-withdraw kahit lampas na ng pag-final ay hindi makaapekto sa cooperation kung ang cooperation ay patungkol sa anumang bagay, any matter, na nangyari sa panahon bago maging epektibo ang pag-alis ng Pilipinas sa Rome Statute or ICC. So ano yun? Sinabi ko nga kanina sa umpisa pa lang, its withdrawal, the withdrawal of the Philippines shall not affect any cooperation with the court. Sabihin, may cooperation na ba na nangyari sa panahon ng kasapi pang Pilipinas? Sabi ko, wala. Kasi nag-examine lamang sila. Hindi pa sila nag-investigate. Tapos, karugtong pa dito, nor shall it prejudice, hindi rin daw matatanggal ng karapatan ang ICC sa patungkol sa pagpapatuloy ng pagkipag-cooperate sa anumang bagay, any matter, na nangyari noong panahon na nangyari na ginagawa ng court which was already under consideration by the court. Ang tinatawag natin ay cooperation prior to the date which the withdrawal became effective. So, ngayon, babalik tayo sa usapin. Ang sinasabi pa lang dito, court. So, ang tanong, ano ba ang nagawa ng court ng ICC bago tuluyang maalis ang Pilipinas? Sagot, wala. Prosecutor lamang po ang may gawa ng preliminary examination. At hindi naman ito nakipag-cooperate sa Pilipinas para humingi ng mga ebidensya, mga detalye. Therefore, kahit tumuloy pa, kahit sabihin pa natin na yung, basta, therefore, wala pang, kasi natapos ang naging final ang membership ng Pilipinas sa ICC noong March, nagiging final ang withdrawal pala ng Pilipinas sa ICC noong March 17, 2019. At hanggang March 17, 2019, ay wala pang aksyon ang korte na ginawa. Ang ginawa lamang ay prosecutor na preliminary examination at hindi po makonsidera na court ang prosecutor. Di ba? O, bago ako magpatuloy. Tapos, ang problema ko lang dito kay Kirico Candilosas, pataasin mo naman, ipalawakin mo pa naman po ang isip mo. Nag-interpret lang ko ng batas, ha? Batas lamang pinag-usapan natin. Kaya position ko talaga dito, dapat sa Pilipinas ikakasuhan si Duterte. Sayang lamang ang mga ebidensya na nakuha ng Quadcom kung hindi sila kakasuhan dito. Kaya huwag nyo, don't get me wrong, palawakin yung isip nyo po. Ha? Para maintindihan nyo kung ano ibig sabihin bago ako pupunta sa kasunod na bagay. Okay? So ano ngayon ang aking katwiran sa pagsasabi na ang prosecutor ay hindi court? Ang aking katwiran po ay simple lang. Nakasaad po sa Rome Statute na ang prosecutor, ang court, at ang Office of the Registrar at ang Office of the President of the ICC ay independent of each other. Kung independent of each other, yung aksyon ng korte ay hindi aksyon ng Office of the Prosecutor. Kung independent of each other, ang action ng Office of the Prosecutor, hindi mo pwede sabihin ay action din ng court. O ito, dadalhin ko kayo ngayon sa pinakauna na artikulo ng Rome Statute. Nakalagay dito, pupunta tayo sa punta muna tayo ngayon sa Article 11. Jurisdiction ratione temporis. Ibig sabihin, jurisdiction base sa time, on the point of time. So kung kasapi pang Pilipinas
sa ICC, saka pa lang magkaroon ng jurisdiction preliminarily ang ICC. Pero hindi naman ibig sabihin na kung may jurisdiction na, ay makapag-exercise sila ng jurisdiction. Bakit? Unang rason ay tinatawag na complementary lamang ang ICC. Ibig sabihin ng complementary, mayroong primary. Ang primary na authority para maghawak ng kaso at magdesisyon sa kaso ay ang bansa na kung saan nangyari ang krimen. Dito, sa usapin natin pinag-uusapan, ay nangyari po ang krimen sa Pilipinas. Noong mula, ang kinukonsidera lamang mula noong November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. So, dito, kung ayaw ng Pilipinas, kakasuhan, saka pa lamang papasok ang International Criminal Court. Tanong, ayaw ba ng Pilipinas? Ang sagot dyan, sa panahon ni Duterte, of course ayaw. Siyempre, nagbago ng presidente, dapat sa panahon na humihingi si BBM ng palugit sa ICC na bigyan nyo ang Pilipinas ng pagkakataon na kami mag-imbestiga. Ang problema, sa loob ng 2 taon, halos 2 taon, na palugit na binigay ng International Criminal Court ay walang ginawa si BBM. Hindi man lamang nag-imbestiga. Yan po. So, sino ngayon ang dapat sisihin ng mga biktima? Si BBM. Wala na pong iba. Kasi hindi naman natin masisisi si Duterte sa panahon niya kasi siya kakasuhan. Hindi naman natin siya ma-expect na siya magpa-imbestiga. So, nung pumalit na si BBM, dapat pinaimbestigahan niya na. Ang problema, hindi. Kaya, nagdesisyon ang International Criminal Court na ibasura yung hingi o hiling ng Pilipinas na ang Pilipinas na mag-imbestiga. Yan po ang katotohanan na hindi nyo pa ata alam. So dito sa jurisdiction, res judicata temporis, sinasabi lamang, ibig sabihin temporis, ibig sabihin time. Ibig sabihin ng temporis, time. So ngayon, within that time, nakasapi ang Pilipinas sa ICC, yan sa may jurisdiction ang ICC sa mga crime. Pero hindi ibig sabihin na may jurisdiction, ang ICC ay siya lamang ang may jurisdiction. Hindi. May tinatag na co-jurisdiction. May jurisdiction din ang Pilipinas at the same time. Pero ang Pilipinas ay kailangan gumalaw muna. At kung hindi gagalaw Pilipinas, saka palang pwedeng gumalaw ang International Criminal Court. Yan ang tinatawag na complement lang sila. Magko-complement. Okay? Ngayon, ito natin papasok sa Article 12. Preconditions to the exercise of jurisdiction. Ibig sabihin ng preconditions ay kondisyon. May jurisdiction na nga ang ICC, pero hindi mo pwede sabihin na automatic. Kailangan may kondisyon muna na susundin na titignan bago tuluyan gumanap ng kapangyarihan ang ICC. Okay? Sinasabi sa paragraph 1. Okay, sa paragraph 1, sinabi, a state which becomes, present tense, a state which becomes a party to the statute, thereby accepts the jurisdiction of the court with respect to the crimes referred to in Article 5. So, naka-present tense ito sapagkat marami pang ibang bansa na ini-expect na sasali. So, marami pang ibang bansa na hindi pa kasali, pero baka gustong sumali, kaya naka-present tense ang verb. Pero pag sinabi niya na with respect to crimes referred to in Article 5, ito po ay patungkol sa 4 na krimen. Ano po yung 4 na krimen? Crime against humanity, genocide, war aggression, war crimes, tapos crimes of aggression. Ang aggression, yung kagaya ng ginagawa ng Russia na lumusob sa Ukraine. Yan naman ang gagawin ng China papunta sa Taiwan. Mga ganon, yun ang aggression. Ngayon, ang war crimes naman, may gira. Pero sumuko na yung isang kalaban mo, pinatay mo pa. Hindi mo siya pinasuko na gagawing prisoner of war.
O hindi ka, prisoner of war, pero tinorture ninyo. Yan po mga war crimes. Ngayon, sa genocide, yung pinapatay mo yung lahi. It's either sa pamamagitan ng pagpatay, o di kaya, gagawin mong baog ang lahat ng mga tao para hindi na sila manganak ng bagong tubo na lahi. Tapos, sa atin, yan ang crimes against humanity. Crimes against humanity, ang definition niyan ay kailangan massive, marami, systematic, tapos kailangan civilian lamang ang pinatay. At kailangan yan ay policy ng nagpapatay. Okay? So, ibig sabihin, ang sitwasyon niyan, may leader sa isang grupo at wala siyang ginawa kundi papatayin ang lahat as a standard order sa kanyang mga guerrilla o di kaya mga sundalo, patayin ang lahat ng mga kalaban. Masibilyan man. Kasi sibilyan lamang ang target eh. Kung ang mga sundalo ng kabila, wala pong crimes against humanity dyan. Pero kailangan sibilyan. So, yan po. Dito naman sa Pilipinas, ang konteksto ng kaso na hawakan nila sana ay ganito. Ang mga pinatay ay mga sibilyan. Pinapatungkol sila ng mga adik at saka mga tulak. Marami pang iba dyan, high value targets ko, no? Na mga medyo big time na mga tulak. So, mga sibilyan naman sila lahat. At marami sila, massive, systemic. Ang tanong na lang, may policy ba yan na inutos ba talaga ni Duterte? Kung ang sinabi niya, kill, 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 sa pronouncement sa video, hindi po sapat yan na ebidensya. Kailangan specific na utos. Kailangan magkaroon sila ng testigo na magpapakita na inutusan talaga ni Duterte na kahit hindi nanlaban, patayin. Yun ang mga ebidensya na kailangan. Pwede rin mapatunayan sa pamamagitan ng pagpapatunay na mayroong mga reward system para sa pumatay ng mga tao na kahit hindi nanlaban. So, nag-gets nyo na. So, ito po yung number 1 precondition. Number 2 precondition, in the case of Article 13, ano ba yung Article 13? Article 13, exercise of jurisdiction. Sinasabi ng korte, ng ICC, mag-exercise in jurisdiction sa mga krimen na patungkol sa crimes against humanity, war crimes, crimes of aggression, at saka genocide. Kung, ito nakasabi, kung, ito kondisyon, ay may sitwasyon na kung saan isa o sa mga krimen na yon ay lumalabas na ibinigay o nirefer o pinakiusap sa prosecutor na imbestigahan ng prosecutor o examinin ng prosecutor at ang nagbigay ay kasapi ng ICC na bansa, state party. So, ibig sabihin, pwede ito mangyari kahit saan nangyari, kahit hindi dito sa lugar ng state party. Kagaya sa ginawa ng Ukraine. Maraming krimen ang ginawa, pero hindi nangyari sa Ukraine, kundi binitbit, kinuha yung mga bata na mga Ukrainian at binitbit papunta sa Russia. At pagdating sa Russia, ay tinraining nila na kalimutan nila na Ukrainian sila, kundi magiging Russian sila. Yan po yung kaso ni Putin. So, ibig sabihin, nangyari ang krimen sa Russia, pero ang nagreklamo, ang nagrefer ay ang Ukraine. Pero ang sa Ukraine naman, ang kanyang status ay hindi naman siya member, kundi voluntary lamang ang kanyang ginawa. Which is sakop naman. So, letter B, sa sitwasyon sa exercise of jurisdiction, yung sitwasyon na kung saan isa sa mga krimen o mga krimen ay pinakiusap ng Security Council ng United Nations. Okay? Ang pangatlo ay kung mga krimen na sinimula ng investigasyon ng prosecutor kagaya sa Pilipinas in accordance with Article 15. So, ano man ang Article 15? Prosecutor, yung proseso ng prosecutor sa pag-examine hanggang sa pag-conclude na pwede na nilang applyan ng investigation sa pre-trial chamber.
So, okay, balik tayo ngayon sa 12. Preconditions. Next precondition. Sa number 2, sinasabi na sakop pa rin pala yung mga barko ng kung saan nangyari ang krimen. O di kaya eroplano. Basta, ang may-ari, halimbawa, Philippine ship, yun, Pilipinas, sakop din, Pilipinas. So, ang krimen na nangyari sa mga barko niyan o di kaya eroplano ay masasakop din ng ICC. Letter B, the state of which a person is accused is a national. So, ibig sabihin, kung Amerikano gumawa ng krimen sa Pilipinas, kailangan ang Amerika ay kasapi din ng ICC para may authority mag-investigate ang ICC at may authority na mag-trial at maghusga. Okay? So, ibig sabihin, kung si Duterte ginawa niyang krimen sa Indonesia, pwede pa rin siya kasuhan kasi ang Pilipinas ay citizen siya doon sa Pilipinas. Yan ang ibig sabihin nito sa pangatlong sitwasyon. Dito sa number 3, if the acceptance of a state which is not a party, dito pumapasok ngayon ang Ukraine. If the acceptance of the state which is not a party to the statute is required under paragraph 2 of that state be by declaration lodged with the registrar, accept the exercise jurisdiction. Yan, ibig sabihin sa isang kondisyon na kung saan ang Ukraine ay hindi kasapi sa ICC. Sa atin sa Pilipinas, dito tayo pumapasok sa number 1. Okay? So ngayon, sinabi ko sa inyo, may jurisdiction ang ICC sa mga krimen na nangyari noong November 1, 2011 hanggat March 16, 2019. Pero kasama niya rin ang Pilipinas sa may jurisdiction na pwede rin gawin ng Pilipinas ang maghusga, ang magkaso at maghusga kay Duterte. Kaya lang ang Pilipinas, nagkaroon na ngayon ng authority ang ICC na mag-exercise ng jurisdiction nung hindi na nakialam Pilipinas. Pero ang tanong, tatakbo ba ang kaso kung walang authority ng investigation? Ang sagot, hindi. So sa makatwid, dapat ibigay ang authority to investigate sa panahon na kasapi pa ang Pilipinas. Okay? Very clear. Kaya kung ako naging abogado nito, mananalo ito. Sigurado ako mananalo ako nito. Ngayon, nakakalungkot lamang nung binasa ko lahat ng mga nag-research po ako. Nung binasa ko ang lahat ng mga experts, wala, yung mga iniisip ko ay hindi nila naisip. Kumbaga, sa ngayon po ay deadlock pa rin. May mga abogado na expert sa ICC na nagsasabi na wala niyang jurisdiction. In fact, nakita na natin sa desisyon ng appeal ng Pilipinas na binasura ng 3 na pabor sa jurisdiction at umayaw ang 2. Diyan mo na yung makikita na ganito pala yun, hindi pala sigurado yun. Kaya huwag kayong maniwala kay Cristina Conte, huwag kayong maniwala kay Joel Butuyan, kahit kay sino-sino nagsasabi na may jurisdiction ang ICC. Pero in fairness naman kay Justice Adolfo Ascuna, nagsasabi siya na depende pa yan sa interpretasyon na kung ang court, ang prosecutor ba ay kasama sa court na pag sinabi mo court, kasama ba sa ICC? Yan ang sinasabi niya. Well, ang sagot ko dyan, hindi po kasama sapagkat independent body ang lahat. Ipakita ko sa inyo ang batas ng Rome Statute na independent sila. Ganon din ang tayo ni Justice Antonio Carpio na depende sa at iniisip nila na pwedeng magkaroon ng jurisdiction kasi iniisip nila na kasapi ng ICC ang prosecutor. Isa sa 4 na organ ng ICC ang prosecutor. So titingnan natin ngayon dito sa deklarasyon. So hinanap ko lang yung exact part 5
712 exercise referral situation. O isa-isahin na lang natin ito. Compositions of the court, ito pala. So, starting from page 25, doon tayo magsimula. Page 25. Page 34, doon na sa taas. So, 28, 27, 26, 25. Okay, 26, 25 ito. Okay, composition and administration of the court. Dito nyo makikita na independent ang prosecutor kumpara sa court. Independent din ang court at independent din ang registrar. Ibig sabihin ng independence, the act of one cannot be considered as the act of all. So, ang act ng Office of the Prosecutor na mag-preliminary examination ay hindi mo makonsidera na act of the court. Kaya, ang aking conclusion dyan ay hindi po sakop ng court ang nangyari na preliminary examination na ginawa ng inumpisahan pala ng Office of the Prosecutor noong February 8, 2018. So ito po, iangat ko na naman ang Rome Statute. So ito po, composition. Nababasa nyo ba? Composition of an administration of the court. Article 34, organs of the court. Ano ang organs? Number 1, the presidency, the president of the court. Next, an appeals division, a trial division, and a pretrial division. Yan po yung appeals chamber, trial chamber, at saka pretrial chamber. Next, office of the prosecutor. Next, office of the registry. Ito yung clerk of court kung sa Pilipinas. Next, Article 35, service of judges. Patungkol sa mga judges naman yan kung anong panililbihan nila. Number 36, qualification ng magiging judge. Hindi tayo pupunta dyan. Dito naman, kasunod, Article 37, judicial vacancies. Kung may bakante, paano mag-fill up? Tapos the presidency, yung president ng court. Tapos, ang vice president, meron silang tinatawag na first vice president and second vice president na ma-elect ng mga judges na majority. Pero yung mga judges ay ini-nominate ng mga state parties ang nabuto-buto dyan kasama Pilipinas. Suppose Article 39, chambers. As soon as possible, after the election of judges, the court shall organize itself into divisions. Okay lang yan. So dito tayo ngayon. Independence of the judges. The judges shall be independent in the performance of their functions. The judges shall not engage in any activity which is likely to interfere with their judicial functions or to affect confidence in their independence. Judges required to serve on a full-time basis at the seat of the court shall not engage in any other occupation. So, bawal sila magkaroon ng ibang trabaho. Number 4, any question regarding the application of paragraphs 2 and 3 shall be decided by an absolute majority of the judges, where any such question concerns an individual judge. That judge shall not take part in the decision. Okay. Next, excusing and disqualification of judges. Hindi tayo pupunta dyan. Ito tayo sa Office of the Prosecutor. The Office of the Prosecutor shall act independently as a separate organ of the court. Therefore, by being independent, its action, and then the judge is also independent, the action of the prosecutor alone cannot be considered as an action of the court. Very clear? Yes, very clear. It must be. So yan, nakita na ninyo. With that, I now conclude that si Bato, si Duterte,
si Albayalde, si Dibolsinas, si Karamat, si Edelberto Leonardo, si Ruina Garma, si Bongo, si Sara, si Vitaliano Aguirre, at malamang kasama pa si Minardo Guevara ay hindi na pwedeng lilitisin at huhusgahan ng International Criminal Court. Ano po ang dapat gagawin? Ang dapat po gagawin ay total, may sarili na meron tayong mga ebidensya na hawak na nakuha ng Quadcom. Bakit hindi natin palakasin ito? Bakit hindi gumalaw si Boying Rimulya? Bakit hindi gumalaw si Bongbong Marcos? Takot ka ba? Nasa inyong kamay na ngayon ang kinabukasan ng mga biktima sa war on drugs. Sa inyong kamay lamang nakasalalay ang katarungan na hinahanap ng bayan. Kaya, don't get me wrong. I am not siding with Duterte. I am only siding with what is the law. Ganun lamang po. So, mag-shout out na lang ako. Maraming salamat po sa inyong lahat. That's the damn lies. Yan judges act independently kaya hindi din sila part of the court. Ang judge, part of the court talaga sila. Pero yung prosecutor, hindi sila part of the court kung court ang pag-usapan. Pero dapat ang action ay blending of powers yung tinatawag sa atin dyan. Blending means, which means, dapat may action ang prosecutor at may action ang court. Kagaya ng action, nag-file ng motion o request ang prosecutor ng authority to investigate mula sa pre-trial chamber judges. At nung umaksyon ng pre-trial chambers, that's the time na yung decision ng pre-trial chamber ay act of the court na. So ngayon, ibig sabihin, dahil ang act of the court ay inilabas lamang noong September 14, 2021 na hindi nakasapi ang Pilipinas ay wala na. Tapos ng usapin. Out na yan. I bet my own dignity here. Sinisigurado ko yan. Yan lamang. There is no other conclusion. Nagtataka lang kung bakit pinahirapan pa nila ito. So, si Rocket, Big Cat, so paano naman ang nabiktima ng mga adik? Ay, ibang usapin naman yun. Dapat kumaso sila sa mga adik. Si Bani Ugnop, mabuhay ka po, ingat. So, Mimimi, ang ebidensya tuwad ko, parang hindi naman, marami namang magandang ebidensya doon, sa totoo lang. That's the damn. Anyway, hindi naman ibig sabihin na yun lang naman yun. Pwedeng gamitin yun sa pag-umpisa, sa paghanap ng iba pang ebidensya. Pwede mo nang magkaroon ka ng tip. So, di ba, kagaya ng mga rewards. Quadcom lang talaga lumabas yun. Kaya magagamit yun. Sabi naman ni Amel Moti Talib, maghintay ka lang bro, kasi yung mga pinatay din ng mga addict, drug lords at ibang criminal, hindi pa rin naka-take up ni Atty. Toto. McGreen, Bianquisco, ganun din siguro yon si Rocky bago siya magbababoy kay Dutae. Big Cat, puro karapatan ni Duterte ang topic mo. Hindi po karapatan po dahil sa ilalim ng ano. Ang ibig mo sabihin ay hindi mo na itatapik yung karapatan. Karapatan yan eh. Di ba? So para malalaman ninyo, ang problema lang si PBBM hindi umakto. Okay, hanggang dyan na lang. Ay, hindi na ako may kapag-argue sa inyo kasi hindi nyo man naintindihan siguro. Pero dapat, I hope so, naintindihan nyo. Ikalat nyo ito para magkaroon ng diskusyon at ang ibang mga abogado ay magre-react.